Habay-2, admin staff, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, kami mga kasapi ng kanyang barangay, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, kami ang Emergency Response Team, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, kami ang Tawagamapi Habay-2 Community Chapter, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, kami ang Leader, WhatsApp na! Mula sa mga buong tagapagpayapan ng Habay-2, WhatsApp na! Mula sa tanod ng Barangay Habay-2, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, kami ang Garbage Collector, WhatsApp na! Mula sa samahan ng Senior Citizen ng Barangay Habay-2, WhatsApp na! Mula sa Barangay Habay-2, WhatsApp na! Sa murang edad na 17, sinimulan niya ang kanyang landas sa paglilingkod publiko bilang SK Chairman ng Barangay Habay-2. Taglay ang dedikasyon at husay sa pamumuno. Sabay niyang ginampanan ng tungkulin bilang SK Federation President at nagsilbi bilang ex-officio City Councilor mula 2010 hanggang 2013. Isang patunay ng kanyang maagang paghubog bilang leader na may malinaw na pananaw para sa kabataan at komunidad. Matapos makapagtapos ng kolehiyo, lalo pa niyang pinalawak ang kanyang kakayahan sa pamumuno sa pamamagitan ng pagiging aktibong kasapi ng isang prestihiyosong youth organization, ang Junior Chamber International, JCI Bacoor, Pambungad, kung saan nahasa ang kanyang disiplina, malasakit at serbisyo sa kapwa. Noong 2018, muli niyang pinili ang landas serbisyo publiko bilang barangay kagawad, dala ang mas malalim na karanasan at paninindigan. Pagsapit ng 2022, buong tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mamamayan ang pinakamataas na posisyon sa barangay bilang punong barangay. Isang mandatong patuloy niyang ginagampanan ng may integridad, malasakit at tunay na dedikasyon hanggang sa kasalukuyan. Pinanday ng kanyang mga karanasan ng kanyang adhikaing isulong ang hashtag serbisyong may malasakit. Mga prinsipyong sumasailalim sa kanyang paniniwala na ang tunay na liderato ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa taos-pusong paglilingkod, pakikipagkapwa at walang sawang pagtuon sa pangangailangan ng bawat mamamayan. Punong Barangay Miles Bautista, Kerihero ng Barangay Habay-2. Cap Miles, what's Cap? Ayun. Isang magandang araw, Cap. Kumusta na po? Okay naman. Okay, Kaya, grabe. Good morning Grabe. po. Good morning po. Baka po naisin yung batiin yung mga viewers natin ngayon, Cap. Ay, hello po sa ating lahat, especially sa aking mga Barangay Habay-2. Ang aga-aga po natin may audience impact talaga dito. Kakaiba talaga. Cap, una po sa lahat ay, syempre, na ako po ay talagang mai-starstruck ka, no? Ito po ang Ivana Alawi na mga tagaliga ng barangay. Sa ating 47 barangay captains, ito po ang pampalag natin. May Dominic Ochoa na tayo. Ngayon may Ivana Alawi po tayo. Star-studded talaga ang atin pong magiging usapan ngayong araw nito. Una po sa lahat, Cap, advance Happy Mother's Day po. Ayan. At syempre sa lahat po ng kananayan na nanonood po sa atin ay advance Happy Mother's Day. Maniniwala po ba kayo, ang kapitan natin kausap ngayon, ilan na po ang supling? Tatlo na po. Ngunit ako pa po yung mas mukhang tatay kaysa sa... Opo, napakabata ho talaga tignan at kung gano'n po ka-fresh sa TV, ang kapitan natin ngayon ay gano'n din po ka-fresh ang Ivana Alawi po ng lungsod ng Bacoor. Cap, ako po talaga ay... Gusto ko ipamalita ang kagandahan po. Pero ang Cap Miles po natin ay taken and syempre with the family na. And I'm quite sure, Cap, marami magtatanong, hindi po kayo nasistress sa trabaho nyo? Okay lang. Okay kasi lang. may support system naman ako. Importante naman yun talaga, may support system. And speaking of support system, ngayong araw na to, ay may kasama kayo. Ito po yung ilan sa mga support system ninyo. Opo, Baka yan. pwede naman po maipakilala natin, Cap. Ayan, andito sa aking gilid, no?
Unahin ko muna ang aking magulang, syempre ang aking father and mother. Welcome mama at po papa. sa Usapang Baka Oreño. At the same time, ang aking mga kagawad, ayan po, mga barangay council ko po. And si SK, then part of organization, ito po sa senior citizen. Ayan. Organization of the Yes senior po. At citizen. saka ang aking VAUC officer and XO officer. Yun, welcome po sa Usapang Baka Dito Oreño. pala si Tres. Ayan, pati si Tres andi dito. Meron pa naman po naka-duty sa inyo pong Yes, ando himpilan. yung secretary ko. Si Secretary daw po, si Sec ay mabuhay ka Sec. At alam po namin ang pagpapagal din po ninyo. Moving forward, ito yung support system na meron tayo. Parang napakapalad po. From your parents, kagawad, XO, talagang full support sila. And that having said, Kap, ang aga niyo po na-expose sa paghawak, pag-manage ng community. Yes. Ano pong naituro nun sa inyo? Kasi nag-start ako ng 16 years old from SK, di ba? Yung flow kasi noon, yung experience niya na nahuhubog pa lang ako ng mga panahon na yun. Then yung ngayon, na nandito na ako sa pagkapunong barangay, alam ko na yung pinaka-kailangan talagang gawin. And especially yung parang bukod dun sa pamumuno ko. Kasi andun yung parang yung emotion ko. Kasi at the same time, naging nanay na ako eh. Kaya parang yung experience ko from nung kabataan ko, na ngayon na nanay na ako, andun yung parang, hindi ko maano sarili ko, kundi andun yung malasakit at saka pagmamahal, yung yung emotional attachment ko doon sa pagsaserbisyo ko sa mga tao. That's one thing for sure sa ating mga caps talaga, lalo sa mga young leaders natin, that hindi natin talaga dinidisregard din a young woman leader ang meron tayong kaharap ngayong araw na ito. Ang daming changes, ang daming very fresh yung ideas. Very fresh yung mga initiatives na meron tayo. Coming from this, Cap, I'm quite sure marami tayong services na binibigay sa ating mga kabarangay. Unahin na natin pag-usapan, Cap, on the perspective ng ating health sector. Bilang isang batang leader, Cap, ano po yung mga bagong initiatives or mga bagong naging steps ninyo na para mapabilis natin yung process ng ating response sa ating medical emergencies tsaka yung mga medical needs ng ating kabarangay? Usually kasi pagka sa barangay ka, barangay level, para malaman talaga ng mga tao na may mga ganitong programa sa barangay, ako kasi di ba parang ako sa social media. So kailangan mag-connect siya. Ang Barangay Habaydos, kailangan may page. Tapos pinopost namin yan. At the same time, ako naman as punong barangay, i-coordinate ko yung mga involved person doon. Ano ba yung sa medical? Andyan ang mga senior citizen. Yes. Ang sa mga pregnant person, mga bata, mga adults, mga infants. So parang hanggat maaari, nakikipag-coordinate din ako kasi may barangay center kami, health center. So kino-coordinate ko yan, pagka kailangan babaan ang isang area na merong, alam mo yung kailangan babaan talaga na... Tutukan talaga natin. Opo. Sinasamahan ko po yan. Kapag free talaga ako, hanggat maaari, sinasabi ko sa tao namin sa health center na pagka bababa kayo, hanggat maaari, kasama ako. Kasi meron tayong mga nanay, tulad ko nanay, no? Yung mga, alam nyo naman yung binababa sa atin sa barangay na mga kailangan turukan yung mga bata. Meron ako naging senaryo na yan na natatakot ang nanay na turukan yung bata. Actually, ganun din naman ako before. Pero as much as possible, kasama ako doon para maano ko sa mga nanay na wag po kayo mag-alala, tinurukan po yung mga anak ko, safe naman. Kumbaga, andun yung support ko sa kanila. Napakahalaga po nun, kasi hands-on talaga kailangan po. Tunay yun, Cap. Talaga yung makikita natin doon, pag kapitan ang nagsabi, yes, and yung nandoon niya, okay. Sure talaga. Pag ipagtitiwala ko yung buhay ng anak ko at yung mga services na ina-avail natin doon sa kung sino yung nakikita kong authority. And kayo, Cap, napakapalad po ng Barangay Habay 2. Dahil having been able na makapag-lead from your younger years in life, tapos hanggang ngayon ay nag-continue kayo, di ba makikita natin doon na yung continuity ng inyong programa, yung continuity ng inyong vision, at kahit papaano makikita natin doon na yung pinanday talaga kayo ng panahon. Ano po, Cap, yung mga usual services? Nabanggit na natin yung ilan sa pagbabakuna, yes, vaccination po natin. Yeah. Ano pa po ang naibibigay nating mga services? Meron tayong, kasi dati naman nagpapa-medical mission ako sa barangay, dun sa covered court.
So lahat naman yun covered from adults, infants, middle age, sa mga pregnant, ganyan. Usually kasi sa mga medical, talaga, kailangan more on medicine, pag-provide ng mga medicine sa mga tao. Yan. Ilan po ito sa mga litrato na meron tayo? Opo. Talagang kayo mismo ang talaga bumababa. natin. Opo. Grabe po. Kap, paano nyo isisiksik sa schedule ninyo yan? Kasi ang dami pong dapat pagtutukan, Opo. Sa mga senior din natin. Opo. At ang mga bata ay nabibigyan pa po talaga ninyo ng pansin. Lalo na ang mga sanggol natin. Kasi ako may anak din po ako, may baby din ako eh. Kaya iba yung feeling Opo. na meron talaga tayo dapat na ibibigay sa ating Yes mga kananayan. Po? Ilan po sa mga nasa comments natin? Ayan. Oo, grabe po. Hi kay Miles Bautista Kerijero, mula po kay Marlonsky sa Dasop. Love you kumare ko Cap Miles. Ito na naman po yung supporter na si Binibining Aiza Andrada. Ang fresh ni Cap, sabi po ni Cherry Ramirez. At idol ko yan si Cap, sabi po ni Cap Z Bautista. Talaga naman. Idol ko yan. Iba talaga. Yeah. Young leaders ang meron talaga. Kami yung laging nag-aanungan. Parang ang ganda po ng nung may pagkakataon po na makausap si Cap din during the time na makapanayam ko din po siya. Talagang iba din yung perspective ng mga young leaders natin. Iba yung idea. Opo, it's Bagong really idea. fresh. Opo. Talagang para mas mapabetter natin yung services natin. Cap, nabanggit natin meron kayong bakunahan na ginagawa sa barangay. Do you still do feeding programs? Yes, opo. Hindi lang sa barangay tsaka sa daycare. Andiyan yung mga youth organization or mga organization, private organization na nakikipag-coordinate sa barangay. Then after yun, kami ang nag-ano kung saan sila pwede ilagay, ganyan. Talagang Continuous po yun. Even sa private organization, Yes Cap? po. Every month, ilang beses nag-feeding program. Grabe, no? Usually, Cap, sa barangay lang po ba available ang feeding? Barangay. Sa I mean sa sa community sa Opo, community. Pero bumababa din po kayo sa bahay-bahay, gano'n? Ay, Or- opo, sitios. Sa mga Coordinate sityo lagi po kami sa natin. HOA. Ayun ang pinaka-ano po sa atin. Kasi sasabihin ng ilan nating mga kabarangay, hindi naman namin natatanggap yung services na Kaya yan. nga po lagi ko po sinasabi talaga, kapag ka sa barangay, kailangan ang mga HOA officers or sa HOA, kailangan active. And nandun yung coordination lagi sa barangay para mas maganda yung binababang mga serbisyo ng barangay. Kasi sa totoo lang, kung ako residente sa barangay, barangay Habaytos, hindi ko naman malalaman lahat ng services ng barangay unless ang HOA ay active. Tunay naman Ganun po lang yun. naman po yun. Opo. Coming from that perspective, Cap, how do you monitor yung nutrition status ng inyong barangay? Kamusta po ba ang nutrition status? Meron kaming OPT, yung parang sa timbang sa mga apo. bata. And hindi lang kasi sa health center namin ang bumababa per sitios. Ang aming, hinahands-on din namin ang aming, may daycare po kasi kami. So yung mga bata doon, talagang pag kami mga event, kasama doon sa pagbaba namin ng mga libreng gamot, na binibigyan din namin sila. May free check-up ng sa teeth. Oo, dental check-up nila. Opo, Grabe. meron din po. Ayun ang pinakamahalaga po. Ayan, Ayan, ilan sa mga OPT po litrato yan. po na Sama meron po yung mga tayo. kagawad po dyan. Yun, no? Talagang makikita natin that the services are being provided well enough para sa ating mga kabarangay na po pwedeng lumapit at hindi na halos pupunta dun sa barangay kasi kayo na yung binababaan ng ating community. And coming from that perspective, alam mo, Kap, nagmukha na naman talaga akong katulong sa episode na ito. Kasi po, tignan niyo po talaga, sa comment section po, ganda naman ang kapitana namin. Napaka-supported talaga niyan. Sabi, shout out po from Cavite City. Umabot sa Cavite City, no? Tapat at mabilisang aksyon. Yan ang kapitan ng Habay 2. We're proud of you, Cap. Sabi po ni Mon Jimenez. At sabi po ni Jam Jam, watching from PHU of Southern Tagalog Regional Hospital. Mabuhay, Cap Miles. Very hands-on sa pagtulong sa kanyang kabarangay. Grabe po, at may mga shoutout na kagad kay Kagawad Tan Era. Nagsha-shoutoutan sila sa comment section. Iba din po ang mga amat sa mga taga-Habay 2, no? Oo. Pang mga din talaga pang genggengan talaga tayo kasi, dito. Kami. Oo, mga New magkakaedad generation lang. Oo, At hindi mahirap na mag-reach out si Cap dun sa mga kabataan natin. Coming from that, Cap, hindi ba kayo nahirapan to reach the seniors? Hindi, kasi para sa akin, bilang aking senior citizen president, no? And yun yung paglalambing. Andun yung nilalambing ko yung aking mga senior. And at the same time, minsan yung ko sa kanila,
Siyempre yung parents ko, di ba? Parang ganun din yung pagmamahal ko rin sa mga senior. And minsan po kasi may nababa sa akin sa barangay, yung mga senior na humingi ng tulong. Talagang inano ko na, ano pong kailangan na, ano po yung ganito, ganyan. Ganun. Tama yun. Kap, napasayaw niyo na ba sila ng hawak mo ang beat? Kasi usong-uso yun. Baka mamaya mga senior din natin sa habay, napasayaw mo na ng hawak mo ang beat talaga. Kap, coming from that, ito na naman tayo sa coming from that natin Kasi, di ba, kayo as young woman leader, hindi ba kayo nahirapan? Kasi, for sure, may mga lumapit sa inyong mga seniors, may problema. Lagi naman. Lagi po may lumalapit sa naman. inyo. Doon sa perspective na yun, hindi ba kayo na-challenge or hindi ba kayo na-intimidate na ang bata ko pa para humarap sa ganitong problema? Problema na to pang senior, alam niyo po yun? Na parang hindi ka ba na-intimidate sa sarili mo na anong i-advise ko Hindi po, hindi ganun ang feeling Kasi sa akin, sa attachment ko sa mga senior, baliktad pa Sila pa yung natutuwa sa akin. Kasi pag tinitingnan nila ako na, Kapitan, na ilang taong ka na ba? Yung mga humingi ng tulong, medyo na pa nga sila sa akin na hindi nila na, Kapitan na pala kayo, ganyan kasi dati, di ba, SK, naging kagawad, naging kapitan. Pagka humingi sila ng tulong, andun nahihiya sila. Pero ako naman, parang ina-encourage ko talaga sila na lumapit kayo sa akin. Hanggat maaari, pag nakita niyo ako sa labas, kausapin niyo ako. Pero minsan na yun nga lang, parang baliktad pa po yung nila sa akin na, ang bata mo pa. Nabibigla talaga sila. Kasi kahit naman po talaga ako, ay talaga nakakabigla na makita yung mga young leaders taking the challenge na tumayo, na magbigay ng serbisyo sa kanilang barangay. Natural lang, wala namang natutuwan nga ang mga natin ngayon, mga matatanda sa mga young leaders natin ngayon Yun po, i-take nyo yun as a good message coming from our young woman leader na si Cap Miles na dapat hindi tayo ma-intimidate coming from that perspective. And moving forward, Cap, nagpapa-Zumba po ba kayo? Yes, madalas. 3 beses sa isang linggo. 3 beses sa isang linggo. Sino-sino po mga usual kasama? Actually, ang aking mother tsaka si Tres, sila lagi ang din yung asawa ng kagawad namin. Sila lagi ang nandoon sa Zumba na yun. At sa mga kabarangay po natin, mga asawa ng mga kagawad. Asawa po ang mga sila rin kagawad. nagsusumba sila. Ano pong regular schedule ng Zumba nyo, Cap? Yun pala. Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Tuesday, Thursday, and Saturday. And lumalahok din kami sa event ng city government, ng mga pa-Zumba na yan. Opo, yan. Sa mga kabarangay po natin sa Habay 2, on Saturday, sasama daw po si Cap Miles mag-Zumba. Kasi nabalitaan po namin na very good dancer daw kayo, Cap. Dati. Di ba kita nyo na? At walang aayawan na challenge ang Cap Miles natin. On Saturday, schedule nyo na daw po. Pinapahamak ako dito sa Hindi ba yun? Di ba wala naman problema doon, Cap Go lang. Go lang. Enjoy lang. Ang importante po talaga, stress reliever tsaka wellness po ang ating nahihikayat at nai-encourage sa ating mga Ang dami mga nani talaga na gusto talaga yung Zumba. So hindi siya pwedeng mawala sa barangay. Iba talaga yung impact ng Zumba, no? Cap, paano natin naman ini-encourage yung mga ordinaryong kabataan? Kasi syempre galing po kayo from your young and youthful years ng pagiging SK. Paano po natin sila ini-encourage na makiisa sa mga projects and programs natin sa barangay? Kasi ang dami sa kabataan passive, Oo. Sige, i-set aside natin ang sports kasi yun ang common na talaga meron sa atin, no? Paano nga ba natin sila ini-encourage? Yun yung magandang ngayon sa generation ngayon. Ako bilang punong barangay, kino-coordinate ko ngayon sa SK ko. Ano ba yung maganda ngayon para sa mga kabataan? 'Di ba? Andun yung parang dahil ako nasa middle age, din tong SK ko, lagi parang titingnan ko lagi na ano ba maganda. So, ang maganda ngayon dahil kumbaga sa namin, coordination, yung programa ni SK, isa rin ako sa nakikipag-anuhan. Tumutulong sa kanya na ano ba yan? Sige, sabihin mo sa akin, tutulungan kita. So, yan, may mga project na rin na nabuo yung youth center. Youth center na andun yung libreng photocopies, yung may computer na pwede mag-internet ang mga tao. Tapos, kasi di ba alam naman natin, hindi naman lahat afford naman talaga hindi naman lahat may cellphone, may computer para makapag-print, makapag-research kasi alam naman natin may cellphone naman lahat, di ba? Pero doon natin
ano yung sa mas malalim pa na reason. So with help with SK, ayun yung youth center na yan. Ayan, Ang makikita niyo ganda. dyan. Ano po? Open siya sa lahat ng mga natin, sa mga estudyante, tsaka sa mga, meron din para sa mga kids. Social po, may projector pa kayo. Ayan Parang po. may palibreng sine sa mga kabataan. Ito po ba air condition, Kap? Yes po. Grabe. Opo. Social. Parang gusto ko na talaga matuto. At punta ako ng Habayno, Kap, magre-review lang po ako. Kasi kung available, yung resources natin, may bayad po ba? Wala po. Oh, see, Wala pong bayad. sa mga Bacooreno natin, lalo na po sa mga constituents ng Habay 2, make sure po na na-avail ninyo yung ganitong klase ng service kasi not every barangay has a certain opportunity na kayang ma-provide ito. And mula dito, dapat tayo po sulitin natin kasi sayang yung programa. At kayo, Kap, paano natin ini-inform sa mga kabataan natin na Yun nga po Kaya lagi ko po sinasabi, ang mga HOA natin, ay malaking impact or trabaho talaga nila dito sa barangay na to. Kasi lahat ng programa ng barangay, hindi naman totally malalaman ng tao kung makikipag-participate din o makikipag-coordinate din ng mga HOA. Na ibaba ito sa mismong hawak nilang Then kung kailangan talaga, kunyari ako, kailangan babaan niya, sige babaan natin. Bigyan niyo ako ng parang ideas pa, ganyan. Grabe yun, Maganda pa rin kasi na nagtutulungan. Hindi porket may barangay, barangay na lahat. Correct. Kailangan lahat gumagalaw. Correct. Yun po ang pinakamahalaga doon. Napakahalaga na, alam mo, Kap, nakikita ko talaga yung skills and yung mga disiplina na natutunan mo coming from your SK journey at coming from your pagiging ex-officio ng pagiging SK Federation President. Nakikita natin dito yung pagpapatibay ninyo nung coordination kasi ang development ng mga kabataan ay whole of nation. Dapat kasama ang HOA, kasama ang community, hindi lang dapat nakaasa sa barangay. Those words are precisely what we need sa ating mga young leaders ngayon na bigyan natin ng emphasis na kung hindi kayo tutulong at hindi kayo magiging cooperative ay walang mangyayari sa Walang barangay. unity Wala talagang mangyayari kung pati mga residente walang pakialam. At nakikita natin sa barangay nyo yun ngayon, Kap, na meron kayong pagkakaisa and coordinated ang bawat kilos ninyo among each sector. Kailangan Pati sa po HOA. yun po yung pinakamaganda. Kumbaga sa city government, may barangay, yung sa lower, yung barangay na yun, kumikilos. Kaya mas napapaano ang Bacoor. Kamusta naman, Kap, pagdating sa ating mga other free services? Kasi ang ganda ng youth center natin, napakahalaga po nun. Pero sa mga regular services like barangay IDs, barangay certificate, may mga bayad po ba? May libre po yan sa mga voters. Pero kasi, bakit may bayad ang mga hindi botante? Kasi to encourage them na kailangan nyo magparehistro. Hindi kasi pwedeng hindi kayo rehistrado. Kasi what if pagka mga emergency, kailangan talaga na, saan ba kayo nakaresidente talaga? Hindi pa pwedeng nakatira lang kayo doon. Kailangan, sabi ko nga, di ba, kailangan meron kayong koneksyon sa barangay. Napakahalaga nun, Kap. Opo. At gusto ko po yung perspective na ibinigay nyo sa amin bagong Hindi lang sa pagtanaw. libre, hindi lang, dahil libre ang barangay, hindi kayo kailangan magparehistro kayo. Kasi karapatan din naman natin bilang mga Bacooreno na pumili ng mga leader at i-avail natin dapat yun. Kung ganito naman po ang services na natatanggap ninyo, yun isang patunay lang po ito kung sino yung dapat na re-retain sa ating mga services dahil ang ating mga elected officials ay talagang itinatalaga po ng taong bayan. Kagaya ng nasabi sa intro ninyo, Kap, talagang ipinagkatiwala sa inyo. Buong pagtitiwalang ibinigay sa inyo yung leadership as barangay captain. And most likely, from that perspective, ang mga taong bayan ay naniniwala sa capacity ninyo na binibigay nyo talaga ang best effort ninyo. Opo. And that having said, sabi nga ninyo, importante sa inyo yung perspective na dapat may voting power ang ating mga nag-a-avail din ng services para alam nila, sure na sure tayo dun sa ating service. Sa ating mga ambulances, emergency-related na services, Kap, available po ba? Ang mga sasakyan kasi namin, bukod sa, meron kaming ambulance, parang PTV na siya ngayon, Dalawa naman yan. So, until now, is still working pa rin. And libre po yun. Medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa gas. Talagang... Oo, tinatamaan din ng government sa gas na yan. Kami sa barangay, sa totoo lang po, libre yung gas namin. May allocated fund doon talaga. Pero kasi the whole day,
na ginagamit ang sasakyan at talaga halos hindi natitengga no. Yung nako-consume everyday na gas, kinukulang yun. Hanggang sa nangyayari tuloy, gastos din na napapagastos kami sa pagbili ng gas kasi magkano na ba ang per litro ng gas? Ng gasolina natin. Sobra na. At sana ngayon ma-work out yun ng ating national government. Opo, na magkaroon tayo ng ano doon. Maging maayos na ang ng gasolina natin. Hirap talaga, Kap. Opo, Ano? totoo. Okay naman po yun at salamat doon, Kap. For being so real na may services Kawawa. tayong libre pero with the current situation may limitations. Oo, kawawa ang mga natin. Ang barangay talaga natin ang pinaka-apektado, no? Malaki na po ba na abono nyo, Kap? Bigla na lang ako tumingin sa malayong lugar ng ano kung saan man. Hindi Dahil mo nawawala po yan. natural sa kapitan talaga ang bubunot ka talaga. As a mother, as a parent, talaga meron kang sarili mong ambag talaga coming from this. Sa totoo lang, syempre ako nanay din ako, anak din ako, pero ganun pala talaga ang trabaho dito. Oo. Talagang akala natin pag kapitan, hindi kahit saan lang makakakuha ka ng lahat ng resources. Mamukat-mukat mo sariling resources mo na pala. Pero hindi naman natin dinadaingin sa mga tao. Opo, hindi naman talaga. Kasi yun nga, ipinagkatiwala sa atin yun Opo. Para naman po sa ating mga out-of-school youth na kaya mga kabataan natin nawalan ng trabaho, mga residente natin nawalan ng trabaho, meron ba tayong nakalaan sa kanila or naka-ready na livelihood program magkataon po? Actually, thankful kami kasi may SM Bacoor kami. Kasi ang SM Bacoor nagbababa lagi sa amin ng mga for job fair, Opo. ganyan. And bukod sa peso, sa ng city government, meron tayong mall na nag-ano talaga na for job hiring sila. Yes. Ayan po. Yun po And ang bukod sa pinakamahalaga. livelihood, ayan. Aside from our, kasi napakapalad Opo, isa po ang habay, napakayaman. May SM na sarili sa barangay Pero yun nga po, Kap, nabibigyan kayo ng mga job openings natin Opo. mula sa mga commercial buildings natin. Opo. But do we establish yung mga livelihood programs like may mga trainings ba tayo, ganun? Meron. Provided kasi siya ng ng mga, ang tawag dito, yung sa SM. Opo. Pagka sila, All in na po inaano lang yun. namin yun, inaano lang namin sila, nire-refer, kino-coordinate lang namin. So, ibig sabihin talagang na po, na ipo-provide Kasi na iba natin. yung mga trainings na meron kami, tulad niyan sa BDR. Opo. Yes, sir, di ba na, niyo Opo. kami, mga ganyan. And meron kami mga training din sa Red Cross Oho. na, ngayong araw na ito, meron kaming doon, tao na magte-training doon under ng emergency response team. Yun. Ang pinakamalaga sa atin, life skill training ang merong focus tayo yun sa ang Habay namin. 2. Kaya talagang nakikita natin dito yung best effort din ng Habay to provide yung mga survival skills natin and for emergency response to equip our fellow citizenry, ang ating mga constituents dyan, pagdating sa kung ano ba dapat gawin sa panahon po ng emergency. Pag-usapan natin, ano po ang take ninyo sa usapin ng kalinisan? Gaano ba kalinis? Sa totoo lang, Kap, ano pong mas mahirap? Ayusin yung sistema ng basura o disiplina ng tao? Yung totoo po ha. Yung disiplina talaga. Disiplina. Kasi ang programa para sa basura, andyan na yan Susundin mo nga po Kailangan nyo sumunod. So ngayon ang pinag-aanohan natin dito, ang kalaban natin, yung disiplina na sa isang community o sa sitio, hindi naman kasi kaya lahat mapuntahan ng garbage collector. Pero yung basura, di ba? Alam mo naman, mahirap yan sa atin pag puro basura. Sa isang bahay lang, hindi lang isang plastic yan, So kung akong tatanungin ninyo, disiplina po talaga ang kailangan maano pa natin. Pag ganun, Kap, anong strategy ginagawa ninyo para masagupa ninyo mga tao? Pinapalayas na lang ba natin? Hindi. Ito po yan. Which is meron tayong garbage collectors, yung truck. Kami, under barangay naman, meron pa rin tayong mga garbage collectors, street sweeper, na umiikot ito sa mga lugar na hindi kayang pumasok ang mga garbage truck. And sila pa rin ang humahakot, sila pa rin ang nagbabahay-bahay. And until now, ito pa rin, kasama namin sila sa isang parang organization din siya na hindi namin pinababayaan. Kung baga tawagin namin dito, sila pa rin yung parang beneficiary ng barangay. Opo. Ayan po, ilan sa mga litrato natin na meron tayong mga garbage collection schemes din po sa barangay. Opo. Kamusta naman, Kap? Since meron na tayo sa city level natin na centralized garbage collection Ayan po. schemes natin, nahirapan po ba kayo? Hindi naman. Noong una,
Okay, lahat naman po nahihirapan sa Oo. una, tsaka adjustment kasi yung iba po may mga trabaho sa umaga, sa gabi lang talaga, yun yung kinasanayan nila yung gabi. Opo. Yung ngayon, talagang malaki ang pagbabago. Opo. Pero yun, sabi nga natin, di ba, sa una lang naman mahirap. And yung flow naman yung magiging smooth na. May mga eskinita ba kayo, Kap? Dami. Dami po. Sobrang dami. Kaya yung namin na tinutulungan kami ng mga garbage collectors Opo. namin. Sila na talaga. Opo. So, sino po usually nagpapasahod dun sa mga garbage collectors natin? Yun yung tulong na binibigay ng mga residente. Opo. Okay. Ang binibigay lang kasi namin sa barangay kapag may pa-event kami, parang ano na lang, yung specific ano na lang yun. Oo. Na arrangements na lang natin. Kumbaga Pag ano. kinikita nila kapag doon sa mga residente na nag-aabot na lang sa kanila. Parang consideration na lang. Ganun po. Maitulong natin. Opo. Okay. Nakakapag-provide din po si Kap, nagbibigay ng Bukod na lang po kasi yun eh. Parang personal ko na lang yung minsan, binibigay ewan ko sa mga... Kap talaga kung ano eh. Pero ayaw mo pa kasi, yun, sa bagay, sa mga kapitan natin, hindi nyo naman po may iwas na, ba't ko pa ba sasabihin? Baka mamaya sabihin nila, bukod nagyayabang lang. naman si Kap and everything. Pero yun nga ho, nasa audience impact na ho yung Kap, wag nyo na ho itangge. Ayun, Ang laki na ho ng abono ninyo, dinagdagan nyo pang din. Pero hindi naman po ito to brag or para isumbat or whatever. Pero tulong kasi ito. But we just want to acknowledge na itong mga effort na to, with the limitations na meron sa barangay, merong extending hand. At nandoon yung number 1 extending hand ni Kap Miles, ni Kap Ivana Alawi. Sa atin pong barangay, Habaydos. Napakapalad talaga ng barangay. Kung kay ganda ng kapitan mo talaga at matulungin pa, ano pang masasabi mo, di ba? Do you still do Kap cleanup drives? Still ano pa rin. Every 2 weeks of... 2 times a month. Depende Twice a po month, eh. oo. Oo eh. At sino-sino pong mga kasama ninyo, Kap? Halimbawa, sa litratong ito, Kap. Ayan po, lagi nating kasama dyan ang Tao Gama. 4Ps, ang youth organization, ano pa ba? Nabanggit nga po dito, Kap, sa comment section kanina, meron po, ayun, from Tao Gama. Oo. Nagpapa-shoutout talaga Sa sila. totoo lang po, ayan ang shoutout sa ating Tao Gama. Habay to Community Chapter. Talagang sila, kumbaga kung salute ako sa kanila, solid talaga sila sa barangay. Naibigay din talaga nila yung best effort po Without nila. na yan, talagang kusang loob nilang inano ang serbisyo sa barangay. Opo, talagang, eto po, sa comment section natin kanina, sabi ni... Ayun, mga 4Ps. 4Ps na po ang kasama mga kananayan, Opo, walang arte. Sabi po sa comment section natin ni Alodos Roselia, madaling lapitan po yan, haharapin ka talaga ni Kap, kaya mabuhay ka Kap Miles, God bless po. Grabe Sabi po ni Danilo, sasayaw si Kap, antabay ka mo, hawak ang beat, ang beat asa na. Ayan, baka kapitana namin yan. Iba din talaga si Danilo, kung nasan man po Tao kayo. Gama yan. Taga Tao Gama, shout out po At sabi po ni Blast Scholars Era, shout out Kap Miles at Kagawad Tan Era. Young Leaders, Idol Kap Miles Bautista Querijero, mula po kay Julie Ann Jimenez. Grabe po Part of ERT namin, Emergency Response Team. Oo nga, nabanggit po shout out po from H2 Rescue Volunteer. Ang dami nag-volunteer sa Incap. Opo, kasi andito po yung aking kagawad na nag-handle sa ERT. Opo. And actually, yung kuya ko kasi, wasar yun. Opo. Then sila po laging nag-aanuhan na, kasi yung aming, okay lang ba, bigyan natin ng Opo, wala pong problema, kagawad Opo. regarding sa ERT natin. Sige po. Si Kagawad Tan Era. Kagawad Tan, kanina pa po kayo trending dito sa comment section natin, Kagawad. Kagawad, kamusta ang ERT ninyo? Kamusta po ang inyong preparedness measures? Ayun po, kami po ay nagpapasalamat kay aming punong barangay, kay Kap Miles, sa kanyang suportang binibigay sa aming team, lalo na po sa pagbibigay ng kahusayan, mga trainings and seminars. In fact, na-invite na rin namin kayo, sir, before sa barangay na mag-guest speaker regarding disaster preparedness. Ayun, nagpapasalamat din po kami kay Kap sapagkat siya yung laging nangunguna sa oras ng kalamidad at emergency. Ayun po. And then, ini-encourage po rin namin lahat ng mga residente na kung maaari po sana maging parte sila ng aming volunteers sa pagiging responders. Ayun po. Grabe ang tutok ni Kap Miles natin pagdating sa sa disaster preparedness at sa emergency response natin. Even sa comment sections, sabi nung isa, hi po, Kap Mars ko yan, pa-shout out po.
ang hapoda ng Barangay Habay 2 galing kay Ria Rodriguez. Sabi naman ni Jam Jam po, trivia, sa sobrang dedicated ni Cap Miles sa serbisyo, wala pang 1 week after ng CS operation, nag-work na. Ay, totoo, Cap? Opo. Anong, iba yung amats mo, Cap? Ano? Pinapagalitan na nga po ako eh. Kasi, CS kasi yung huli. Ewan ko po Tapos sabi pa, hindi nag-maternity leave. And during pregnancy, nag-iikot talaga yan. At may moment pa na bumaba sa bahayan para makarating dun sa nangangailangan sa, buntis kayo nun, Cap? Opo, actually, nung nag-ikot, hindi ko sinasabi na buntis ako eh. Binabati na lang nila ako na, Kap, tumaba ka. Hindi ko masabi na buntis ako, ganyan. Kung ako yung magulang mo talaga, hindi ko alam kung anong amats, at anong pag-iintindi ang gagawin ko sa iyo. Dahil talaga naman pong, bay, buntis ka, itinago mo, tapos sumugod ka sa... Meron din po, parang 1 month and a half, bumagyo, no? Tapos baha. Diyos ko, hindi ko naman din maanuhan eh. Sumusuko. Suka din talaga. Anong amats mo, Sa awa Kap? naman ng Diyos. Okay naman. Opo talaga. At syempre, blessing din ng Panginoon natin dahil patuloy kayo nagsaserbisyo sa mga kabarangay natin. With the whole of your heart. Hindi lang nung whole of your heart eh. Pati physical body mo talagang, hindi ba kayo napapata? Ano po? Napapata, napapagod. Napapagod. Para bang Hindi may... kasi minsan, andun naman yun. Kaya sabi ko, mahalagang magpahinga. Pero after nyan, ka ulit. Pero minsan kasi iniisip ko, minsan na lang to pag ako naman nawala dito, edi wala na, focus na ako sa family ko, parang ganun. Grabe, kung trabaho naman talaga ito. Ganun talaga. At ang pangit niyo po maghanap ng trabaho, all out, Kap. Bakit ka? Kap, may pagkakataon ba sa sarili ninyo na sinabi niyo, buti na lang naging kapitan ako? Or may moment ba kayo na sinasabi na, sana naging pribadong tao na lang ako? Kung sa pagiging buti na lang at naging kapitan ako, siguro dahil yung nakikita kong humingi ng tulong, alam ko kung paano ko siya tutulungan. Na mismo, ay sabi ko nga po, di ba, minsan, ang nanay, nanay sa nanay, kapag ka hiningi ng tulong ang anak niya, parang sabi ko, hindi kailangan ko tulungan to, kasi alam ko yung pakiramdam. Ganoon. Yun yung parang masasabi ko na buti na naging nanay ako kasi may mga connection ako na pwede mahingian ng tulong. Precisely. Yun ang isa sa mga bagay. Pag ini-imagine natin sa mga kapitan natin, paano nyo nare-realize yun, ganung klase ng bagay? Kasi sa totoo lang, kahit dito sa city government, kapag humingi ng tulong ang mga residente na lumalapit sa akin, hanggat maaari, kailan yan, hanggang kailan yan, sige, sasamahan kita. O teka lang, kukunin ko yung schedule ni Mayor. Ganito schedule ni Mayor, halika na, go. Ganun. Palag-palag din talaga ang Kap natin. Yung mga bata, hindi ko naman po sinasabi na hindi na ginagawa ng mga seasoned, ayoko pong sabihin baka mamaya wala na ng trabaho dito. Yung mga seasoned Caps natin, hindi ko naman po sinasabing hindi na nila ginagawa. Pero yung mga younger Caps talaga natin, yung mga new gen of barangay captains, talagang give din talaga. Bigay sa bigay din ang lahat. Yung energy, tsaka yung talaga, on the go. Napaka-aggressive talaga, no? And hindi lang siya basta aggressive, progressive din. Kasi gagaya po ng sinabi ng ating kagawad Tan kanina, ako pang ilang beses na po na ang DRRM ay nai-invite over ng Habay 2. Minsan nga ho pag sabi, Habay 2 na lang ho ba ang barangay na lagi nating makakadaupang palad kasi sobrang active ng barangay sa recruitment training. Gusto ko nga i-accredit, ko yung ERT natin kasi sayang madami sila Pwede po yun na mai-raise natin at mai-level up pa natin yung kanilang skill setting at accreditation. Sumasabak sa din barangay. ang aking ERT sa ibang barangay tulad niyan nung nagkaroon na naman ng sunog. Opo. At kayo din talaga. Andun ang aking ERT. Grabe, no? Talagang iba ang sipag nila. Minsan, parang sa Habay 2, ano pong kinakain ninyo doon? At maligalig kayo. Iba yung ligalig nyo, Kape, no? Hindi naman. Alam mo yung, kasi yung mga tao sa paligid ko, alam kung sila nakasuporta. So para sa akin, hindi. Kailangan tara, go. Oo, ibibigay nyo din. Oo, kasi nakakaya naman na parang ayoko malo-moral sila. Oo. Kasi bukod dun sa sa tanod ko, kasi sila rin ang tanod ko ang inaalalayan ko At the same time yung ERT ko. Opo. At syempre nakakahiya naman ho sa ating mga ERT at tanod kapag ang barangay captain nyo ho ay ganito,
kakisig, kaganda, kaaktibo at kaagresibo, abay mahiya ka talagang hindi kikilos at magbigay ng effort mo. Kap, gano'n na ba kahanda ang Barangay Habaydos pagdating sa disaster risk reduction? And ano na pong mga nagawa nating measures? Magkataon, Kap, meron na ba kayo emergency response plan? Magkataon po na magkaroon ng sakuna sa inyong barangay? Kasi madalas kayo tumutulong sa ibang barangay pag nagkakaroon ng mga insidente. Pero active din naman kayo sa inyong barangay. Magkataon po na sa inyong sariling barangay magkaroon ng emergency. Ano po ang mga mechanisms na gagawin ninyo? Saang evacuation center nyo po sila papupuntahin? Meron kami evacuation center, no, bukod sa SM Bacoor na pinaprovide sa SM Bacoor. Pero kami yung sa, yun, yung mga churches namin, chapels, ayan, tsaka courts. Ayan, yan yung lagi namin nagagamit. Kasi may mga malalayo kaming sitios. Opo. At kadalasan nga sa mga sitio natin, yung kasikipan pa. Kaya ang ginagawa namin diyan, bago pa mangyari ang worst scenario na kunyari bumaha talaga, no? Bago talaga mangyari yun, ang ginagawa namin ng mga, ang tanod, ay ang mga kagawad namin, and ERT and tanod, iniikot namin yan per sitios. Kung kailangan na i-evacuate to, kasi pag kami balita na kailangan na talagang i-evacuate, iisa-isay namin yan bawat sitios. Tapos namin, binibitbit namin sila. Grabe. Ganon, titingnan namin yung yung situation na ito kaya pa. Pero hanggat maaari talaga, wag na natin antayin, kinukuha na namin sila. Kasi napakahirap nga naman po talaga kapag nangyayari na yung sitwasyon. Sa totoo lang, yung reality talaga, sa isang area, sa barangay, kapag sinabi mong, pag pina-force, evacuate na natin sila, ayaw ng iba. Ewan ko kung bakit, dahil siguro baka manakawan, minsan ang nakakasama ng loob masama na ang panahon, kumbaga inaano pa ng mga masasamang loob. Opo. So yung iba tuloy, nag-i-stay na lang sa bahay, kahit na bahain sila. So kami dito sa barangay, nahihirapan kami encourage na i-evacuate kayo. Tapos minsan, meron ako naging ganitong senaryo Dahil ayaw nilang lumabas, umalis, no? Kailangan namin silang babaan at magbigay ng pagkain. Ganon, on the spot. Pinaplano namin yan. Meron tayo one time, umikot kami na may dala kaming pagkain. Inano namin sa baha. Nilusong na talagang binuhat namin yun. Puro kalalakihan pang ERT ko. Tsaka tanod. Ayan, kagaling din. Ay, tulad niyan. Ayaw talaga nila. Kaya nangyayari, kami yung umaano sa kanila. Sumusuong. Abe, Diyos ko po. Ganun. Pakiusap lang po sa mga taga-Habaydos. Patawarin nyo na ho. Ang kapitanan nyo ho talaga ay agresibo at maligalig. Pero wag naman ho natin abusuhin magkataon. Makinig po kayo sa abiso ng ating kapitan. Kapag sinabi po sa inyo na mag-evacuate na, as much as you can, kung magkataon po na ang po pwedeng matira sa inyong tahanan ay isa na lang, o yung head of the household, o yung padre de pamilya natin, baka po pwede pong gano'n na lang gawin nating setup. Kaysa yung buong pamilya po ang nagstay, ay ang hirap po. Kasi kahit naman yung meron kami naging senaryo din na sa isang bahay, puro senior. Yung isa nakahiga. Anong ginawa namin? Bedridden. Ginawa namin. Ng ERT. Binuhat. Yung meron kasing kaming yung equipment ng BDR. Spine board. Basta kung anong kaya naming i-provide, gagawin namin. Ganon. Iba talaga yung... Kaya sabi ko po talaga sa inyo, ang barangay namin, gusto namin encourage talaga ang mga residente na sumali. Kasi in case of emergency, at least may alam ka. Tunay. Paano yan? Sa sunog, sa kung ano man mangyari sa pamilya mo, alam mo. Isang bagay po na napakahalaga sa atin, dapat talaga involved. And thank you dun, Kap, kasi yung priority ninyo for the disaster preparedness ay talagang ang taas, na yung community involvement na yung gusto nating igawin at i-accomplish sa ating mga kabarangay. Which is, alam niyo, dapat bilang mga Bacooreno, bilang mga Caviteño, bilang mga Pinoy, ito yung dapat binibigyan din natin ng pansing maigi. Kasi madalas sa atin, very reactive lang tayo pag nangyari na. Pero yung ganyang klase ng mindset, doon na lang sila nagiging kapag kaandyan na. Opo. Pero hanggat maaari kasi, sa totoo lang, ang usually routine kasi ng mga tao, kapag may problema barangay. Kaya ang turo din pero barangay. kung tutuusin, ang barangay nagpo-provide sa inyo ng mga serbisyo na alam nyo, makikater nyo ito, the rest of na pwede nyong gawin. Tulad niyan, pag nyo sa emergency, kung andyan ka na,
back up kami eh. Opo. Andyan naman kami, darating pa rin. Pero as much as possible, andyan na yung first aid mo, marunong ka na, ganyan. Yan, sa mga youth natin, dapat nga alam nila yung mga basic life support na sumasama sila sa amin pagka nag-training. Tunay yun ka pa, no? Hindi mo kasi sila maanuhan eh. Kahit mag-post kami sa Facebook, unless i-ano mo talaga sila, puntahan mo, mano kayo sa amin. Ganito yan. Ito ang magiging tulong nito sa iyo pagka nag-take ka ng ganitong training. Tunay. That having said, doon sa mga programa at meron tayong hinighlight mula sa kahandaan ng ating mga kabataan, panawagan po ito. Even si Kagawad kanina nanawagan na sa mga nais mag-volunteer, nais matuto, nais makiisa, at makilahok sa mga ganitong klase ng programs, let's make it a point that we coordinate well with our barangay. Lalo na po sa Habay 2, sobrang active po ng kanilang ERT, sobrang active ng kanilang mga programs, especially for the youth and the disaster preparedness, involvement po natin para handa ang ating pamilya at hindi tayo magsisisi bandang dulo na hindi natin na i-ready ang ating mga family members. Kap, on a scale of 1 to 10, 1 as the lowest, 10 as the highest, kasi safety pa rin tayo. How safe is your barangay? Siguro hindi naman 10% kasi siguro nasa 8, ganyan. Magbigay lang ako ng konting ng At least may two sige ka. Kasi sa totoo lang, kung masasabi mo yung pinaka-safety natin, ang barangay kasi namin, merong ruta na open. Parang dinadaanan ng tao. Mga dumadaan kasi nagiging shortcut way namin yun. Ay, may shortcut kasi doon. At the same time, itong mga masamang loob minsan, ginagamit nila yung ruta na yun para makapang ng mga tao. Ewan ko ba sa mga na to? Andun, nagpo-posting kami, nag-roving, nag-walk patrol. Opo. Ay, foot patrol, no? Parang nangyayari po, parang gayang binabantayan ng mga masamang loob. Ewan ko ba, bakit ganun sila ka-agresibo? So, nangyayari naman kami sa namin, kasi bukod sa bayanihan Opo. Sa programa ni Mayor Strike tsaka ng ating hepe ng Bacoorno, andun meron din kami sa amin. Meron din kaming foot patrol kami. Talagang iniikot namin ng bawat sityos. Meron din kaming roving. Bakit kailangan pa rin ng roving? Kasi ang lalayo ng mga areas namin na nakasakop sa amin. Then at the same time, yung mga humihingi ng tulong minsan, hindi nila alam paano ba lumapit sa barangay. Meron naman tayong, ang tawag yan, tulad yan. Meron naman tayong telephone number, or sabi ko nga meron akong Facebook account, may number akong binibigay. May hotline naman ng barangay, ganyan. So yung iba, siguro napapansin ko lang din kapag andyan na yung senaryo, nawawala na yung anong tao. Hindi na alam kung anong dapat gawin. Ganyan. Hindi pa rin ganun ka-aware pagdating sa mga protocols natin. And hoping masolusyonan po natin yung mga ganyang klase na challenges. Sabi ko nga po kasi, sa totoo lang, ginawa namin yan ng council na ang duty ng mga, dapat duty rin ang mga HOA. May HOA duty pa rin dapat sa mga hawak nilang sityos. Para magbabatuhan ng sa radyo na lang, mabilis. Meron po ditong ganyan. Mas mabilis. Na ibibigay. Kamusta ba yun, Kap? Kamusta yung gano'n ninyo? Coordinations? Noong una, nagawa naman namin yan, lalo na sa may looban, yung sa mga area na alam nyo naman masisikip, mga ganyan. Pero minsan talaga, sabi ko nga po ulit, kailangan talaga maging active ang mga HOA. Kasi ang laki ng tulong talaga sa barangay niyan. This is a petition to remind everybody na yung active participation ay needed, highly needed, and highly appreciated pagdating sa ating barangay dahil hindi po ma-accomplish na pang-barangay lang. Kasi ang tanod may limitations. Though 24/7 may naka-duty kayong tanod, Kap, for sure. Kawawa ang aking tanod. Although ang sahod naman nila, hindi tulad ng sahod ng mga kagawad or ako or ng PNP. Hindi ganun. Pero ang trabaho nila ay talaga naman wala naman ako masabi. Buwis buhay din po talaga ang binibigay natin. Kap, gusto ko malaman kasi syempre meron tayong mga foot patrollers, meron tayong mga bayanihan patrollers natin.
pero mahirap kasi umikot sa isang barangay na madilim. Kamusta po ang ilaw at ang barangay ninyo? Madilim ho Sa ba, main road maliwanag? namin, okay naman. Talagang malinaw. Maliwanag, no? Pagpasok mo kasi sa loob, ang street light namin, kapag ginawa namin yan, wala pang isang, pinakamahaba na, no? Isang buwan, no? Mamaya, na lang yung, namin, yung mga Wiring. wire, or kukunin si bumbilya. Aray ko. Hindi ma-maintain ng barangay kasi doon pa lang sa part ng mga sitios na ito na under ng HOA, hindi ma-maintain na para i-coordinate sa amin pag walang ilaw dito. Kasi sa totoo lang naman, hindi naman mawawala ang mga magnanakaw, Opo. mga masamang loob. Ngayon, yung mga programa, mga project na tulad yan ng street light sa isang area, kakalagay lang namin, pati nga solar po kinukuha kinakana wala akong masabi. Iba talaga mga pangangailangan ng mga taong to Wala ho ba kayong bumbilya sa bahay ninyo? Nasasayang Ano ho ba? ang proyekto sa ganun dahil sa mga ganung ginagawa ng masasamang loob. Opo, kagaya niya, napakaliwanag po ng inyong kalsada. Meron po kayong mga available programs. Pero kung hindi naman po suportado ng mga HOA at hindi po nakabantay Oo, nasasayang ang ating po. security, sayang talaga. Paulit-ulit na programa na lang po ang mangyayari doon. Kasi nang pinakakailangan ng tao ilaw sa kalsada para maging safe ang pag-alis, pag-uwi. But as of this pressing time, Cap, meron po ba kayong available? Meron pa rin po ba kayong program na hinahanda para sa ating mga kabarangay na makapag-provide pa rin tayo ng street lights? Ang ginagawa ko sa street light, hanggat maaari, dinadamihan namin yung bumbilya. Para kung mawala na naman si bumbilya, ano na nangyayari Parang recycle na lang Bibili kami, lalagay kami ng maglalagay. Pag nawala na naman si wire, kailangan meron din kaming wire para ipalitan. Opo. Ganun na nangyayari. Parang Pati yung aming nilalagay na na kasi minsan meron kaming isang lugar doon na walang ilaw. Bakit nga ba walang ilaw? Yung pala may mga the jumper. Hindi kinakaya ng voltage. nagpuputukan ng mga... Oo, so tendency, nadadamay ang ating ilaw sa kalsada. Anak, tinapay talaga. No? Minsan sa mga young leaders natin talaga, napaka-practical at napaka-straightforward ng kanilang kasagutan pagdating sa mga ganyang bagay. That is a challenge. At sa atin pong barangay, I'm quite sure si Cap naman ay hindi talaga susuko to provide something for our fellow constituents. Pero please, make sure na suportado at bibigyan natin ng tamang alalay, tamang malasakit para sa ating mga programs and projects na ibinibigay po dito sa ating talaga Cap. Minsan talaga... Yung usual na problema natin dito sa barangay. Mga Cap, ganyan. isa pa sa mga problema natin ay tuwing umuulan, ang habay po ay talagang binabaha, Opo, inaabot catch basin kasi yung aming... Opo, yung area talaga pa-part ninyo. siya ng Ano po yung usual na ginagawa ninyong measures to prepare for? At ano po yung mga ginagawa nating activities to prioritize Hindi yung flood? nawawala ang ang the clogging Yun pa rin kasi talaga kailangan doon. And ang sinasabi kasi namin dito, meron kasi kailangan, may ginagawa din tong mga namin. Ang mga nagtitinda ng nasa canal Ambulant area. vendors natin. Oo, kasi meron kasi nagtatapon ng mga nakakabara sa kanal. Yan yung hindi nakakatulong sa barangay. Oho. Na ilang beses natin sinasabi, di ba? Wala naman kasi, ang kanal declogging, andyan na talaga yan. Pero paano ba natin na-maintain? Kung mismo mga natin, walang mga disiplina. Kasi may project naman talaga ang barangay ng kanal. Gumawa ng bagong kanal para lang may daluyan. Pero ang ginagawa kasi ng mga tao naman, Babarahan lang ng babarahan. binabarahan, oo. Paano naman natin ma-maintain? Even sa mga ambulant vendors natin, yung isa po sa napakahalaga natin, yung mga used cooking oils. Yes, yan. Which is meron naman tayong programa doon Yes. I-surrender. Dalhin Opo. sa amin. Ay nako, sa mga ambulant vendors po, hindi naman po lahat, pero pakiusap lang po. Kung kayo po ay gumagawa nito sa Habay 2, ay please lang po, let's protect Kailangan disiplina pa rin talaga. Opo, the environment is highly needed na pangalagaan natin at pagmalasakitan natin.
iba to. Kahit pagano ka smart ang ang daming bumabati sa atin dito sa comment sections natin na nagpapa-shoutout, nagbumabati na ang talino ng kapitana, napakapalad ng barangay. Pero hindi po yun mag-workout kung hindi po tutulong ang community. Oo, kailangan pa rin talaga ang mga residente, yung mga individuals, tumutulong din sa government. How often, Cap, do we do the drainage declogging, yung mga drainage, facilitation? Alin po? Yung drainage na activities natin, Cap, gaano po kadalas natin siya ginagawa? Almost monthly. Every month po? Pero sa loob ng month na yun, kasi minsan, ang ginagawa natin sa declogging na yan, kailangan may involvement sa isang sitio. Andyan dapat, kasi ang Tao Gama talaga naman nakasupport Sobrang sa active. akin. Sa amin po. So, kailangan, inaano namin dito ang HOA, ang mga 4Ps, na kailangan kumikilos. Hindi Yes. lang, ayoko makita nila na barangay lang lagi ang gumagawa ng ganitong yung declogging. Gusto ko kayo din. Kasi pag alis namin dito, kumbaga ngayon naglilinis kami. For sure yung pag alis namin dito at mga ilang linggo na naman, ayan na naman. Oh. So kailangan meron silang kailangan namin mini-maintain namin ito dapat para mas alam nila in case of andyan na naman ang bagyo, hindi ganun yung baha, alam na nila. Opo, na mabilis magsasubside Oo, din, opo. magkataon. Cap, hindi lamang flood ang meron tayo pagdating sa infrastructure at yung sabihin natin street lights, CCTVs, kayo po ay nagkakandak ng asphalting. Opo, actually oo. Ang asphalting kasi hindi naman funded ng barangay yan. May mga project din naman tayo na pwedeng hingiin sa city government, sa provincial. Opo. or sa And how do you do that? How do you execute yung mga ganong klase ng plano? Actually, yung asphalting na yan, hiningi talaga namin sa provincial under ni Cap Monching noon. Opo. Opo, nung- At na-prioritize naman po, nabigyan Yes, natin. opo. Kamusta naman po until now ay talagang kagaya po niya, no? Meron lang talaga, kasi na yan habang tumatagal kasi talaga kailangan pa rin Opo, yan. ma-replenish din Opo, talaga. eh. Kamusta naman po ang status? Nagre-request pa rin ba kayo ngayon? May inaantay ako na request na para sa For staff. that, Kasi opo. kailangan namin yan. Oho, Oo. At least sa mga kabarangay natin, alam natin na talagang meron tayong inaantabayan ng programa. Kasi hindi naman lahat talaga makukover ng barangay fund. Kasi may inspection Mabigat po, yan. Opo, ang hirap na po. Hirap na hirap po kami maglabas ng pondo. Hindi po kami hindi naman po yung totoo po reality ang pondo, hindi po yan nandiyan lang. Para kunin lang namin yan. Ang daming procedure, ang daming papel, may inspection. Hindi po ganun kadali. Kaya sabi nga, nanay ka bilang kapitan, pero pagdating sa pagpaplano, ang daming butingting. Ang daming Opo. mabusising, At Tumatagal kami. talaga naman. Aside from that, kayo din po ay nagre-repaint ng pedestrian crossing. Apo, lagi naman po yun. Kapag napapansin na namin medyo maano na siya, ang Tao Gama ang usually nakatuwang namin dyan. Yan. Ay, at least, Napakasipag nila. Ang galing ng organization na yan. grabe no. Yung Tao Gama na yan. What makes you Ayun na, parang hindi namin sa city government. ang ganda kasi nung coordination niyo po with the mayor. Tao Gama. What makes you collaborate with them well enough, Cap? Kasi sabi ko nga po, yung generation ko ngayon, mabilis na ako interact sa mga tayong kasi parang kaibigan lang. Aho. Kumbaga sa tropa. Isang usapan lang talaga, yan, no? yes. Walang kuskus balukos, ito lang yung kailangan, ito yung kailangan masusuportahan niyo, baka may matutulungan. Kasi iba-iba rin ng mga Tao Gama tulad niyan. Meron kaming kaibigan doon na kumpare din namin ng asawa ko na ng PNP. Apo. Sa Tao Gama, ang sipag nila. Yan sila mga tumutulong sa amin. Galing. Kaya nasusustain talaga ang ating mga needs pagdating po sa mga ganitong klase ng bagay. Cap, mabilis ang sagot at tanungan lang po tayo No explanations needed. Kailangan lang nito talagang paspasan. Cap, by far, anong pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo bilang kapitan? Pinaka-challenging na alalalan? Anong pinaka-challenging na desisyon ang ginawa ninyo bilang kapitan? Siguro yung aking paano ko i-handle ang mga tao base sa mga personalidad nila, ugali. Iba-iba Hindi ako nahihirapan sa project or sa kung anong man mga programa kasi madali lang. Nag-explain.
Ugali ng tao. Ugali talaga ng tao, Kap. Oo. Kap, pagdating naman sa pinaka-proud moment ninyo bilang kapitan, ano yung masasabi nyo, ito yung pinaka-proud ako so far? Experience. Mhm. Experience. From nung kabataan ko nung SK ako hanggang ngayon. Yung bit-bit ko na Na learning experience nyo. no? napamahal na ako sa ganitong Sa service talaga. Opo. Kap, ano pong tawag sa inyo usually ng mga constituents nyo? Ate Miles. Ate Miles. Kinalakan nila Kapitana. ate. Ano, ate? Hindi usually Kap, ate. Mas reachable. Pagka mga medyo adult na yan. Kap. Wala po bang yung mga Kap Ivana, gano'n, mga ibang level kasi yung talaga natin. And ano mas pipiliin nyo, Kap? Kape o tulog? Tulog din. Tulog din. Oo, tulog din. Tulog talaga kaysa kape. Isang Laging payo puyat po. Laging puyat. Aani mo pang kape kung lagi ka naman puyat. Isang payo nyo, Kap, para sa mga leaders po, young leaders natin. Ang maano ko sa kanila, sana magkaroon sila ng malasakit sa pagsaserbisyo. Hindi lang sa pagsaserbisyo. Yung pagiging makatao, yung malasakit mo sa mga tao. At the same time, hindi dahil sa trabaho lang, kundi mahalin nyo rin. Mahalin nyo rin yung ginagawa nyo. Correct. Ganun. Pinaka-importante. Kap, I have with me photos of our captains, barangay captains. Pili ka po. 3 pipili natin barangay captains. Describe them in 3 words. No explanations. Bawal umulit, Kap, ng description, ha? Okay. Sige pa. Unahin natin, Kap. Ay. Yan. Sino pa nabunot at anong barangay? Yan. Sa Real. Kap. Si Kap BJ. Kap BJ ng Real. Ayun. 3 words. Kaibigan. Laging nakangiti. Lagi nakangiti. Smiley face, Oo. And, mabait. Napakabait. Dagdagan din, biglang may itsura talaga, no? Kaibigan, lagi nakangiti at mabait po. Ayan talaga naman. Isa pa, Kap. Okay. Ay, sorry. Si Kap. Si Kap ng Queens Row Central? Kap ng Queens Row Central po. Ayan. Kap. Paano po natin i-describe si Kap Armando? Kap Armando. Yung siya parang hindi ko alam na siguro sa first impression ko parang masungit. Pero pagka tinitingnan ko siya, approachable naman. Approachable. Tsaka parang pag tinitingnan niya ako, nung one time na nakausap ko siya, nag-explain na naman siya. Mabait. At saka parang responsible. Responsible. Ano po? Ayun. Kap Armando, na-chismis patuloy tayo. Nag-explain. Last po natin. Ay, eto. Sige po. Si BMRP. Opo, si Kap BMRP. Siyempre, Pogi. Pogi, ha? Pogi. Mabait din siya. At saka, iba siya makipag-usap sa tao. Matalino din. Matalino. Ayun, grabe. Pogi, mabait at matalino. Kap RP. Talaga naman po. Shout out, Kap. Talaga naman. Baka magtampo naman, Kap, yung iba natin, yung dalawang kapitan natin. Sabi, ang sinabihan nyo lang po ng Pogi si Kap RP, BMRP. Ano po? Pero hindi po. Ito po ay pagde-describe lamang po. Hindi naman po chismis ito. Kung paano lang natin nakita yung relationship ninyo with other Caps na meron po tayo. Importante kasi yung Cap, collaboration with each and everyone. Coming from this Cap, talagang makikita naman natin, kung bibigyan, kung hindi po kayo kapitan ngayon, ano pong trabaho ninyo, Cap? Siguro, housewife lang din. At the same time, andun pa rin na parte pa rin ako ng organization. Yung youth organization. Ninyo. Opo. Grabe, napaka-active nyo talaga sa mga organizations natin, Cap. Parang naging basic na lang din sa akin kasi ang bilis ko lang din makalapit kila Mayor Strike, kay Kong Lani, kay Senator Bong. Kasi iba yung suporta talaga lang sa mga private organization. Yes, tunay naman po. And mula po dito, Cap, kung bibigyan kayo ng unlimited budget for tomorrow lang ka pa. Ano pong priority program ninyo? For tomorrow, siguro sa budget na ganyan, hindi sana sa makagawa. Kumbaga kung mag-request ako ng ganyan o pangarap ba,
is magkaroon talaga ng barangay hospital. Mm-mm. Na under siya ng barangay. Ma-provide lahat ng, mag-continuous yung pagpo-provide ng regarding sa medicine. Masustain talaga. Yes. Yung ganong yun klase talaga ng ang vision. kailangan ng tao. Napaka... Although may STRH kami. Pero kasi iba talaga. Napakaswerte kasi talaga ng barangay na ito. No? May Iba mall, talaga. meron kayong, lapit lang po ng Southern Tagalog Regional Hospital, pero iba yung barangay level na namomonitor po Opo. ninyo. Yes ang po. inyong sariling hospital. Kahit pa paano, pangarap, it's a dream. Pero Why thankful not? din kami kasi ang STRH naman talaga. Ayun nga, sabi ko nga thankful kami dahil may STRH kami. Dahil ang hirap ng buhay ng mga tao na walang pera. Pero sila na yung aming mga Tunay. check-up. Kap, ano pong ultimate dream ang meron kayo as of now para sa barangay? Reality speaking, wala na si unlimited budget. Ano yung pinapangarap ninyo talaga? Na Na makita sa barangay ninyo? Hindi, yun nga. Yun talaga siguro siya. makukonek ko nga dun sa sa hospital, barangay hospital. Kasi yan ang parang imposible. Pero hoping ako na, di ba, in the Magkaroon. future, oo. At the same time, ang pangarap ko talaga, magkaroon ako ng bagong barangay. New building sa barangay. Yan yung parang ultimate dream ko. Ultimate dream. O kasi ang barangay kasi namin, ang hirap kami sa facility. Limited po. Sobra kasi wala naman lupa ang barangay talaga na meron man kami, yun lang kinatitirikan ng barangay. Pero sana makapag kami. Although naka-request naman kami kay Mayor ng lote para sa bagong barangay na sana hoping ako by next year na siya. Ay, hoping Kap, na magkaroon to ng sakatuparan pag nagkataon at naglaon. Kasi gusto namin sa barangay pa lang, magkakadikit na ang health center, daycare, may senior office, HOA office, ganyan. At least, maibigay natin ang para sa ating mga Isahang kabarangay. lang, parang one-stop shop. Yes, yun po ang pinakamahalaga sa atin. Having this said, ay meron po tayo ilang mga mensahe na syempre sulitin na po natin ang presensya po ng ating mga supporters sa kasama natin dito ngayon. That being said, Kap, meron po mga gustong magbigay ng mensahe sa inyo. Unahin na po muna natin ang ating SK Chairman, SK Raven. Anything that you'd like to say kay Kap Miles? Kap, thank you so much po sa lahat. And especially po kay Kap Monching, our former barangay captain and ABC president. Kap, alam naman po natin na sa edad mo po yan parang masyado ka po pong bata pero still nanindigan ka po, tumayo ka bilang kapitan. Yun po. Marami, very quick lang Talagang isang pasasalamat and mag-stand as inspiration para sa ating mga kabarangay na, di ba, young leaders ang meron talaga tayong maaasahan coming from this. Sundan na po ito, Kagawad Edwin Venido Chan. Kagawad, anything that you'd like to say and message sa ating kapitan? Sa kapitana namin, minsan sinasabi ko nga parang bilang anak ko na yan, napapayuan, 100% ang aking suporta sa kanya. Grabe, no? 100%. Kala mo talaga ay tayo sa Naruto, yung mga anime, no? Ibibigay ko na aking 100%. Ng lakas at suporta sa ating Kap. Kap, susundan din po ito na mensahe mula po kay Kagawad Mark Christian Erat. Sir Tan, Kagawad Tan. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, kami po ay nagpapasalamat, especially sa emergency response team, sa lahat ng pangangailangan namin sa team ay lagi niyang ibinibigay, lalo na po sa mga trainings and seminars. Ayun po. Tsaka ulitin ko rin po na ini-encourage ko rin yung mga residente namin na maging parte ng aming emergency response team, pagiging responders. Ayun. Salamat po. Thank you so much, Kagawad. How about Kagawad Bobby Camelio? Ayan. Actually, si PB Miles started on my hands. No, ako ang kanyang mentor Yes, when she was the SK chairman of our barangay. She became the SK Federation president of this city and she became a member of the SK Federation in Cavite. Ako ang kanyang chief of staff before, no? So, I'm very proud of her. Talagang andun yung support ako sa kanya. Kaya nga, when she told me na, Ninong,
sabayan mo ko. So, we became both Barangay Kagawad. And until now, nandun ang support ako sa kanya. So, talagang para sa akin, anak ko na yan eh. Hindi na kami siguro hindi na kami maghihiwalay. Either na lang kung sa next election, isa sa amin ang titigil na sa leadership, might as well. No? Pero sanggang dikit na po talaga kami niyan. So, to you anak, Miles, no, I'm very happy na andito ka na. Ako na sumasaludo sa'yo. Dati, ikaw ang pinapagalitan ko. Ngayon, hindi naman siya nagagalit sa akin because I'm always a support to her. That's all. Congratulations, anak. Thank you so much. Grabe po. Talagang from mentor to colleague at kasama niyo na sa trabaho ngayon. How does that feel? Talagang iba yung level ng... Paano? Ang galing niyo, Kap. Ang galing niyo, Kap. Kasi doong SK din ako talagang siya lagi ko kasama. Parang sa tatay ko. Pag hindi ko tatay ko, siya kasama ko palagi. Kahit saan. Every step of the way talaga, Kap. And at the same time, minsan sinasermonan pa ako niyan. Pero in a good way naman. Opo, in a very positive way naman po to challenge you. How about si Kagawad Rambo? Kaber naman po. Kagawad. Ang tatay namin sa council. Grabe, no? Ang tatay namin yan. Magandang. The youngest po ba ito? The youngest? Hello, magandang umaga po. Ako po pinakamatanda. Nananiwala naman po ako na masipag si Kapitana at saka nakikita ko naman kahit may konti minsan. Kasi okay naman, niniwala ako at saka umanga ako sa kanya. Maraming salamat. Opo. Si Kagawad Meriton Heroy naman po. Yan. Ayan. Magandang umaga po. Parang po kay Kap. Masaya pa ako na nandito po tayo at sana tuloy-tuloy po ang ating pagsiservisyo sa ating barangay. Salamat. Yes. Si Kagawad Rosario at si Vauci Rosario Magat po. Ayan ang aking Vauci officer. Kap, thank you po sa lahat ng suporta sa amin at nandito lang po kami lagi. Full support po kami sa inyo. Siyempre po. Grabe, full support talaga. Yun yung support system na pinakamahalaga sa atin. Coming from our community. Coming from our same leaders na meron tayo sa community natin. Si Exo po. Exo Eduardo. Obong. Sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa amin naman po mga tanod, wala po kami masabi sa aming kapitana po. Talaga nandun yung suporta niya sa amin. At saka si Kap Monching po yung natin po namin kapitan. Talagang pinagkatiwalaan niyo po kami mga tanod. Salamat po. Thank you so much po. Si Ma'am Senyang Constantino naman po, ang nag-iisang nakapula. Presidente siya ng ang presidente ng ating mga seniors po. Dahil birthday. Yes, happy birthday po. Thank you. Good day po. Ang unang experience ko kay Kapitana Miles, during Kagawad pa lang siya, baha. Pero dumating siya sa lugar namin na nagpakain ng lugaw. Pero baha po yun hanggang dito sa dibdib. Andoon siya. Lumusong. So bilang kapitan, full support ang binibigay niya sa mga senior citizen ng Habaydos. More than 800 senior citizen ng Habaydos. At coordinated naman po kami sa kanya sa lahat ng aming mga problema, mga event, gawain, full support sa amin, sa mga senior. Si Kapitana Miles, binabati ko siya. Salamat po. Grabe po. Maraming salamat po sa mga mensaheng ibinigay ninyo. At patunay po ito ng suporta na meron po kayo na 100% yung pagkakaisa ninyo sa vision to serve better and better day after day mula po sa leadership ng ating Kap Miles. Coming from this po, ay meron tayong video na ipi-play na pagbibigay po ng pasasalamat pa rin sa ating Kap Miles. Kap Miles, let's all watch this. Isa po ako sa nagtulungan ni Kap Miles nung ako po ay nasa ospital. Nandiyan po siya, laging handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Kaya po, lubos po ako nagpapasalamat sa iyo, Kap Miles. What's Kap na? Isa po ako sa mga natulungan ni Kap Miles Bautista Carrera nung panahon pong nangailangan kami ng tulong ng aking anak dahil nagkasakit po siya sa kanyang kidney.
Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Cap Miles Bautista Quirero. What's Cap na? What's Cap na? Hello kay Kapitana Miles Bautista ng Barangay Habay 2, Bacoor, Cavite. Kapitanang may puso, mapagmahal, may pagmalasakit at tapat sa serbisyo. Kaya idol, keep up the good work, Cap. What's Cap na? Bilang kaibigan ni Cap Miles, very proud ako, and kung ano yung ginagawa niya sa kanyang barangay, it reflects as a friend because maaasahan siya and very honest and upfront. Hindi ka lang niya tutulungan physically, pero tutulungan ka rin niya in terms of your emotional, your mental, as well as your spiritual. Kumbaga, wholesome or overall ang pwede niyang ibigay na tulong. Yun lang, mabuhay ka, Kapitana Miles. Alam niyo po, si Kapitana Miles ay nasubaybayan natin sa kanyang pagiging isang leader ng kabataan noong araw nung siya ay naging presidente po ng SK, Federation ng Bacoor. And because of that experience, ay napakaswerte nyo ng mga taga-Habay 2 dahil ang inyong kapitana ay hindi lamang bata na punong-puno ng dynamism and foresight ng isang kabataang leader, kundi napapanahon. Kaya ang challenge ko sa iyo, Kapitana Miles, ay panatilihin mo po ang inyong pagiging mabait, masipag, makatarungan, masaya, at matalinong leadership sa inyong barangay. And tulad ng sinabi ko sa iyo nung araw, ang isang leader ay hindi lang dapat sikat. Ang isang leader dapat ay mapagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, at laging makatarungan. Good luck sa'yo, and again, congratulations sa iyo at sa iyong mga nasasakupan sa Habay 2. Kuya Pong here saying, mabuhay ka, Kapitana Miles. What's Cap na? Hello sa ating Kapitana, Miles Bautista ng Habay 2, Bacoor, Cavite. Isa kang leader na may pusong nanay at kaya mong pagsabayin ang malasakit sa pamilya at tungkulin sa bayan. Mahusay sa serbisyo at maaasahan ng publiko at tunay na naglilingkod na mula sa puso. Dahil dyan, saludo kami sa iyo, Cap. Hello, mahal. Hello, Mami Cap. Gusto ko lang sabihin sa iyo na sobrang proud ako sa iyo. Lalong-lalo na sa pagiging barangay captain mo. Keep up the good work. Galingan mo palalo para sa Barangay Habay 2. At syempre, salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa ating pamilya lagi. Thank you. I love you. I love you, Mommy. I love you, Mommy. I love you. You, Mommy. Yeah. Grabe naman yun, Cap. Ano? Any thoughts on that? Wala pati yung mga babies ko. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa. Any thoughts? Mas speech. Grabe pa. Ang galing. Sabi ni Cap, ayaw niya atang umiyak. Ano? Grabe naman. Ayan. Ang laki ng ngiti ko. Any emotions running from you right now, Cap? Grabe, kasi ang aking yung magiging ko. From SK hanggang ngayon, eto may pamilya na ako. Grabe rin yung mga pinagdadaanan ko. Kasi kung tutuusin talaga, mahirap maging nagsiservisyo ka na may pamilya ka din na kailangan Sometimes nababurnout ka, pero hindi Kailangan may support system ka pa rin talaga. Mm-hmm. Yun yung word. Na kailangan may umaano pa rin sa'yo para magpatuloy ka. Ganyan. Kasi ang pagsaservisyo sa barangay ay hindi yan parang trabaho namin to. Pero kailangan andun pa rin yung pagmamahal at saka malasakit namin sa mga tao.
and kailangan i-set aside namin ang personal namin problema pagdating sa barangay. Ano? Grabe Yeah. talaga, no? Nabanggit nyo, Kap, na kailangan nyo talaga ng support system ninyo. One of your core support system ay nais po natin hingian ng mensahe. Tawagin po natin si Mother Marieta Bautista. Ayan po ang ever supportive at core support system ng ating Kap. Wala akong boses. Wala akong nalabas. Ano lang ha, short lang, wala akong boses eh. Siyempre, proud ako sa anak ko. Aray ko. Yung talino naman niya, nakuha niya talaga sa tatay niya eh. Tsaka kaya nga sinuportahan namin. Ako, lagi, dito lang ako sa likod niya. Wala akong masasabi, basta hindi lang siya mabait na anak. Mabuti siya sa lahat. Lahat ng gusto niya, ano man, suporta kami sa kanya. Ang kara ng boses. Grabe naman Basta po. all support kami. Pati mga kapatid niya, proud kami sa kanya. Love you na. Very sweet naman po noon. Grabe po, coming from this, Kap, talagang si Mother, parang nag-concert pa po si Mother. Ako nga kanina kala ko mapapaos na rin. Mapapaos. Hindi tayo papayag nun, Kap. Opo. At ano po kaya, Kap, ang isang pag-uugali na nakuha ninyo from your mother? Siguro sa papa ko muna. Ang papa ko kasi... Coming from this, yan, si Mother, si Mami po. Si Mami ang one identity na meron si Mami na meron din po kayo. Sa akin, kay Mama. Kasi para akong yung anong tawag yun sa amin? Magkamukha kami yan eh. Juniora. Juniora Oo, pala. ganyan. Kay Mama kasi napakapala kaibigan. Kaibigan friendly. talaga. Super friendly. Sobrang friendly. Kahit na alam mo yun na merong dalawang magkaibigan, kapag okay sa kanya itong taong to, kahit kaaway mo siya, kaibigan niya pa rin. Kahit na parang na-explain niya na kung anong personal yung away, inyo na lang yun. Pero ako, pares ko kayong kaibigan, yun ang mananatili doon. So parang ganun ako kay Mama. Grabe, no? Ganyan. Ang ganda nung, kailangan ganda may nung, understanding ka. Ang ganda ng ganong klase ng behavior. And coming from this, ay may support system tayo. Ang ganda ng description ninyo. Magiging pala kaibigan ka at all circumstances. Ay talagang meron pa po tayo isang litrato na ipapakita dito. At from this picture, Kap, gusto ko po sanang i-describe ninyo at kayo naman po on the other side ang magbigay ng mensahe. Ayan. Parang kamukha ko. Para kamukha daw ni Kap. Any message ka? Ayan. Di ba, si Papa, si Kap Moching, former city councilor kasi siya naging presidente ng mga kapitan. So siya yung parang sinundan ko, no? Si Papa ang lalong isa sa naghubog talaga sa akin from SK na paano ang nakita ko kasi sa kanya kung paano ba ito. Kasi medyo, nung kabataan ko, introvert. Parang hindi mo ako mababati pag hindi mo ako binati. Ganun eh. Ganun ang personality ko. Pero pag siya na ang nagsalita sa akin na kailangan ganito ka, kasi hindi pwede yung ganun-ganun. Pero matututunan mo yan. Sabi ko nga po sa na, still, ka pa rin, matututo, nag-aaral ka pa rin. Kumbaga, yung nangyayari sa'yo ngayon, andun pa rin na natututo ka pa rin. Kailangan pa rin matuto. So parang inano sa akin ni Papa na kailangan ang mga tao ay dadaan lang yan. And yung pagdating sa pamilya, kailangan ang pamilya ay mahalaga. Kumbaga sa part ng tatay ko, kailangan meron, ayun nga, sa family. Kasi mas mahalaga pa rin ang pamilya eh. No, na hindi mawala 'yun. So kasi linggo, kailangan sabay-sabay kaming kumakain. Hindi dapat mawala 'yun. Ganyan. So ang sabi ko kay Papa talaga, kailangan yung pagmamahal sa pamilya dapat hindi mawawala. 'Yan ang naiiwan sa amin ni Papa. Ganyan. Grabe, no? Maraming salamat dun, Kap. It's so intimate. As a daughter, iba yung intimacy niya sa father pagdating sa ganung bagay na to remain yung family ties. Oo. Yung connection. At syempre po, napakahalaga talaga na tayo bilang mga nasa leadership ay
ma-maintain yung family-orientedness and ties ninyo sa isa't isa. At mula po dito, Kap, any message na gusto po ninyong ibigay sa mga kabarangay ninyo, sa mga family members ninyo, at sa mga kaibigan na nakasuporta po at nanonood po ngayon sa inyo? Unang-una sa lahat, no, ako po muna ay magpapasalamat kay Senator Bong, kay Mayor Strike, kay Kong Lani, kay Kong Jolo, sa suporta nila sa akin since nung naging SK pa lang po ako, no. Kasama na rin dyan si Kap Monching, sinuportahan nila ako. Yun yung parang milestone ko kasi pati mga kaibigan ko na nakaalalay talaga sa akin, na nakikita nga nila na andiyan ka na pala. Parang since nung kabataan mo, hindi mo naman ma-expect kung saan ka talaga papunta eh. Nagpapasalamat ako kasi andoon yung suporta nila. Hindi man nila ako madalas nakikita. Pero ako, masasabi ko lang, kapag kailangan mo ng tulong, andyan ako. Tutulungan kita. Hindi man, basta sa abot ng makakaya ko. So, nagpapasalamat ako sa kanila kasi, minsan kasi ang generation kasi ngayon, patoxic ng patoxic. Sa totoo lang, minsan, andyan yung parang, ano ba yan? Alam mo yung hindi maganda, minsan sa generation, pero ang nare-remain pa lang sa akin, yung mga totoong kaibigan ko na talagang nandiyan pa rin, sinusuportahan ako, hindi ka man lagi nakikita kahit sa social media. Pero kapag nandiyan ka na, ayun yung parang hindi pa rin talaga nawawala yung pagmamahal nila para sa akin. Ganyan ang pinaka masarap sa pakiramdam. Magbabago man ang flow ng buhay mo, pero alam mo yung may pa rin sa'yo, may nag-i-stay pa rin. Ganon pa rin ang maganda doon. Grabe naman po. Talagang sa mga supporters at mga kaibigan po ng ating Kap Miles na patuloy na nakasuporta at nakantabay sa kanya, ay pasasalamat from the family. Iba. Opo, ang akin kasi po minsan, ayoko minsan tingnan nila ako sa kung anong posisyon ko. Gusto ko tingnan nila ako kung paano ako magserbisyo sa inyo or paano ko binibigay itong sa inyo, ganyan. Salamat doon, Kap. Talagang very, very leadership yung meron tayo, ibibigay lahat ng service para sa ating mga fellow Bacooreños. At syempre, Kap, talaga namang sa comment section sa atin nag-uumapaw, sabi may nag-hi kay Kuya Pong, ang sweet ni Sir Fidel. Mabuhay ka po, Kap. Mabuhay ka po, Kap. Sabi, sweet ni Sir Third at ng mga babies. Sabi naman po ni Mon Jimenez, kinileg. Kinilig talaga, oo. Kinilig ako kay Sir Thirds, oo. Saludo po ako sa inyo, Kap Miles. May puso at malasakit sa Habay 2. Mabilis lapitan at maaasahan. Super bait ni Kap. Yes, napakagaling na konsehal din po. May nag-comment si Lenlen, kinomenta niya si Monch na kinilig kay Sir Third. Nabading ka ba, Monch? Oo, kakaiba din talaga ang mga amats natin. At syempre, kapitan namin yan, maganda at mabait. Good job. Galing, masipag talaga siya. Ang cute ni Bunso. Sabi po ni Ana Gallegos. Iba-iba talaga yung pagtanaw. And one thing is for sure, you are a good leader, a good mother that loves your community members sa ganitong pagtanaw. From this, Kap, baka meron po kayong mga gusto mga i-shout out or announcement sa barangay natin. Anyway, shout out ko po muna si Mr. Miko Eugenio from CICRD. Yun. Ayan. Hello po. So syempre, inaano ko rin po ang aking mga kagawad. Muna pasalamat muna ako sa mga kasama ko dito na maraming salamat sa inyo sa pagpunta ninyo. Sobrang na-appreciate ko yun. Inside my heart. Thank you. Maraming salamat. So gusto ko muna po shout out ang aking mga organization na meron sa Barangay Habay 2. So, unahin ko na muna ang Emergency Response Team, ang Tau Gamma PHI Habay 2 Community Chapter, ang Senior Citizen Association, ang LGBT Community, ang Senior Sangko, ang mga garbage collectors, ang Nagkakaisang Kabataan ng Habay 2 na youth organization, ang Zumba Barangay, ang mga kananayan natin, mga laging nagsusumba. Hello po, mga mothers. Siyempre, ang 4Ps, and ating mga, mga churches, mga chapel, which is our Mother of Perpetual Help Chapel sa Ghana, Our Lady of Miraculous Chapel ng Manggahan, San Roque Chapel ng Dulong Habay, Saint Anthony de Padua
Chapel ng Civil, St. Peter and Paul Chapel, Siena Villas. And syempre ang mga poda, which is ang Saripoda, Hapoda, and Rampa Poda. And syempre lahat ng mga HOA natin, from sitios and subdivisions. So, ayan po, announcement po no, para sa announce ko lang po na meron, continuous pa rin po yung ating registration for kasambahay. Maging maging aware kayo sa mga pinopost natin sa Facebook page na Barangay Habaydos. At doon po natin nilalagay ang mga announcement. And at the same time, ongoing pa rin po yung OPT, yung po yung pagtitimbang sa mga sa mga babies natin. Then, ano pa ba? Siguro bigyan ko lang ng si SK para sa announcement naman, para sa mga kabataan. SK Chair, announcement sa So yun po, bali nag-launch na po yung KKID natin last April 14. And this May po, possible po magtuloy-tuloy na po yung natin ng KKID. And this May po magkakaroon din tayo ng sports league. Minasikaso na po. And then sa Youth Center natin. Yes po, yung youth center natin still tuloy-tuloy pa rin po yung natin sa mga kabataan. Pagbibigay ng libreng serbisyo. Yun po. Maraming salamat po SK Raven. Syempre po, sa atin pang mga schedules, Kap, meron pa tayong fiesta schedule. Po, fiesta. Teka lang po. Ang haba talaga ng listahan ng babatiin, Sige, ibibigay ko na lang po kay Kagawad Bobby Camelio ang announcement po para sa fiesta. Iyon. Kagawad Bobby. Okay, sa amin po meron kaming, actually this May 10, meron kaming sagala para sa buong barangay ng Habay 2 that is being sponsored by the Heroy Dalida family with our Mother Perpetual Help Sagana. Ang mga pyesa po sa Habay 2 ay 5 po kasi ang chapel namin doon. We have June 13, pyesa po ng San Antonio de Padua sa Camellia Civil. June 28, ng Our Mother Perpetual Help sa Sagana. June 29, ng St. Peter and Paul sa Siena Villas. August 16 sa San Roque sa Dulong Habay. Then November 27 po sa Manggahan Bukid, ang Our Lady of Miraculous Medal. Maraming salamat po Kagawad Bobby. Yun. May mga pahabol pa tayo, Kap. Shout out kay Ate Gina Carabay. Yan, isa rin yun sa naging staff ko nung naging SK Federation President ako. And syempre, ang aking pamilya, ang aking mga ate, mga kapatid ko. And hello sa inyo. Isa-isahin ko pa ba? Sure, Kap. Wag na ba kami makaanohan pa ako. So hello sa inyo, mga kapatid ko. Ayan na. Grabe naman po. At baka meron po kayong message kay... sa asawa ko. Hi, hello. Ewan ko kung nanonood ka, no? Basta, ang masasabi ko lang ay, ingatan mo lagi ang sarili mo kasi ang trabaho mo ay hindi natin masasabi yung... Alam mo na, basta maging safe ka palagi. Yun lang naman ang lagi kong hiling sa Panginoon. And basta tayo maging okay para sa pamilya. And basta lahat yan, ginagawa natin to para sa ating lahat, sa ating pamilya. So, mahal na mahal kita. Grabe naman po, So, sa aking mga anak, so, mga anak ko, ang gigit nyo. Natuwa ko kanina. Hindi ko alam na may mga video. May pinagmanahan po yung kaligaligan din talaga ng mga ng mga anak. Nagmana din po talaga sa nanay. Talagang like the children reflects the behavior of the mother. Very proactive at maligalig po sa paninilbihan. Kap, thank you so much for showing us and giving us your heart. Thank you so much for letting us, know your story. Napaka-straightforward po at upfront, kagaya ng sinabi ng kanyang friend talaga. Sobra ang pagka-straightforward ni Kap. Every challenges talagang hinarap niya. You have faced it well enough, Kap. At talagang napakapalad ng Habay 2
for having you as their punong barangay. Muli po sa ating mga viewers at sa mga nandito sa studio po, ang kapitan ng Barangay Habay 2, punong barangay Miles Bautista, Querijero. Talaga naman pong maraming salamat po. Sa mga nanonood po natin, sa mga supporters at sa mga nakatutok sa social media accounts po natin, thank you so much po for watching and staying with us. Mga Bacooreño, sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacooreño. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po at abangan niyo pong muli ang mga makakasama natin dito sa Usapang Bacooreño sa segment na What's Cap dito lamang sa Bacoor TV channel. Panoorin po natin ito. Thank you so much, Cap. Thank you po. Mula sa Molino 2, What's Up na? Mula sa Molino 2, What's Up na? Mula sa Barangay Molino 2, What's Up na? Masayang araw po, Barangay Molino 2. Samahan niyo po ako sa May 6, Wednesday, 11 a.m. Live na live po tayo sa Usapang Bacooreño sa segment na What's Cap. Dito lamang yan sa Bacoor TV channel. Kita-kit mga kabarangay.